What the fuck guys? Kakatapos lang ng Miss Universe 2025 and I am so disappointed sa naging result. You know, medyo biased talaga yung result ngayon this year kasi tingnan mo naman kung sino yung pinaka the best, two of the best answer during the final question and sila pa yung naging kulilat, which is si Cote d'Ivoire na supposed to be my isa sa top 2 last woman standing ko in the list together with Philippines. Sila pa yung nasa 3rd and 4th runner up. So Diyos mio, si Mexico na hindi naman ganon ka strong yung answer and medyo liko pa nga yung answer niya sa sa final question compared sa mga question ng sa mga answer ni Cote d'Ivoire and ni Philippines. Siya pa yung nanalo. So si Cote d'Ivoire and Philippines na yung answer is with conviction and klaro yung ano nila kung ano, klaro yung naging answer nila kung ano ang gagawin nila during if they win Miss Universe. Yun pa yung hindi nanalo. So for guys, medyo nakaka-disappoint. So totoo pala siguro yung sabi ni bali-balita sa during nung previous pa nung nagsimula pa yung yung Miss Universe doon sa Thailand. Nagsimulang magdatingan yung mga delegates. Totoo pala siguro yung sinasabi na gusto talagang ipanalo ni Raul si Miss Mexico. So kaya this year, si Miss Mexico, pinipilit talaga nila na ipasok sa top kahit hindi naman siya deserving. So during the top, sa swimsuit competition guys, mas deserving doon compared sa Mexico. Nandiyan si India. So mas maganda pa nga doon si Vietnam, pero hindi nakapasok. But I don't know, ba't nakapasok si Mexico na parang itik kung maglakad, I don't know. And then during the gown guys, sa gown naman mas deserving pa si China doon kay Miss Mexico. Bakit nakapasok yung Mexico? Bakit pinipilit yung Mexico na ipasok sa top kahit hindi naman talaga deserving? Si Venezuela isa din yun, hindi talaga siya deserving kasi mas may mga deserving pa sa kanila. Mas deserving pa yung Colombia doon at saka si Chile, pero I don't know ba't hindi nakapasok yung mga strong mas magaganda, mas deserving na mga kandidata. So pinipilit nilang pasok si Mexico at saka si Venezuela. So yun guys, medyo nakaka-disappoint Miss Universe yung ninyo ngayon this year kasi nga klarong-klaro na niluto nyo talaga yung result. Niluto nyo yung result ng ng winners. So yung expected ng marami na magla-last standing si Atisa at saka si Cote d'Ivoire ay hindi naging na-shock ako nung tinawag si Cote d'Ivoire na 4th runner up tapos 3rd. Nakaka-shock talaga. Tingnan mo yung mukha ni Cote d'Ivoire, parang hindi niya matanggap. And then si Atisa parang oh my god, Atisa gave the best answer sa kanilang lahat. So mas kung titimbangin, Cote d'Ivoire and Atisa talaga yung dapat nasa last 2 standing. Pangatlo na si Thailand kasi nga wala namang substance yung mga answer ni Mexico at Venezuela. So klarong-klaro guys na luto yung result ng Miss Universe 2025. So what do you think guys? Kasi ako talaga hindi ako makakakit over dito na ang lakas ng kandidata natin ngayon parang na-rob na naman yung Philippines kasi we deserve the crown. At isa deserve the crown. Deserve niya na makoronahan as Miss Universe kasi she gave the best answer with conviction sa compared sa iba. And mas tanggap ko pa ako si Cote d'Ivoire yung nakoronahan kasi nga yung answer nilang dalawa is medyo pantay lang for me kasi maganda din yung answer ni Cote d'Ivoire, pero Mexico guys, big X. So klaro talaga na na-rob na naman yung Pilipinas this year. So klaro talaga na gusto talagang si Mexico talaga ang
gustong ipapanalo ni Raul. Kaya from the start pa lang guys, since nagsimula yung Miss Universe doon sa Thailand, may mga balita-balita na si Mexico talaga yung ipapapanalo ni Raul. And even yung si Usmil guys, Mexico yung gusto niya. Kung hindi pa nagkaroon ng issue si Mexico nung time ni Nawat, ay hindi magbabago yung nilabas niya na top 5 list na nilagay niya si Philippines sa number 1. Pero alam ko yung paglagay ni Usmil doon sa number 1 na si Philippines is parang ano lang yun, pang palubag loob, ano natin, para hindi masyadong halata na si Mexico talaga yung gusto nila at niluto na talaga nila yung result this year. So, bakit pa nagkaroon ng guys, ng competition kung gano'n, no? Nagsayang lang kayo ng pera diyan sa Thailand, pinagastos nyo lang yung mga sponsored at saka nag-effort lang kayo, tapos si Mexico lang naman pala talaga yung ipapasok nyo as winner this year. So hindi fair yung laban kasi kawawa talaga yung ibang mga kandidata na strive hard at tapos deserving na makapasok sa top at deserving manalo. So for me guys, narap na naman yung Philippines ngayon. So what do you think guys, kung anong ang observation ninyo at masasabi niyo sa naging result ng Miss Universe 2025? Kasi alam ko maraming hindi makakatulog nito, and talagang yun, sa social media, even yung mga malalaking vlogger na pageant vlogger na sinusubaybayan ko, talagang speechless sila sa nangyari. Wala silang parang silang na-shock. All of us Pinoy, na-shock kami sa result, kasi nga inasahan namin na malaki yung namin na makukuha namin ng corona this year, because sobrang exact yung sagot ni Atisa, and with conviction. Maiiyak ka talaga kung makinig ka sa kanyang answer, maiiyak ka. Matatanggap namin na matalo if yung answer ni Atisa hindi namin feel, hindi namin kasi kami Pinoy, hindi kami bias sa pag-judge. Kung maganda yung sagot ng isang kandidata, kahit anong bansa pa yan guys, susuportahan namin yan. Pero I know this year talaga, sorry Mexico, pangit yung naging result. Sing pangit ng kandidata ng Mexico. So mas maganda pa si Jinky Pacquiao sa'yo. Ewan ko bakit gustong-gusto ka ng honor. So alam ko may issue ka na din doon sa pagpanalo mo bilang Miss Mexico So alam ko may issue ka na din. Pero ayun, dinala talaga yung yung pagluluto ni Raul. Niluto niyo na naman talaga dito yung So next time, wag na kayong ng pageant kung ganon lang din yung gagawin niyo, kasi sayang yung effort ng mga candidates. Sayang yung mga malalakas sa kandidata na deserving makapasok. So for the Miss Universe, Raul, fuck you.